bago tayo mag-umpisa sa ating video reaction tungkol po sa mga issue mga kaidol kay Senator Rosa Hontiveros. So, nakilambing na po ako sa inyo mga kaidol. So, kung bago ka lang po sa aking channel, so huwag niyong kalimutan, pagpasok niyo pa lang, i-like lang po ninyo ang ating video mga kaidol. So, malaking tulong po sa amin mga content creators ang inyong mga like at magbigay kayo komento yung mga kaidol din sa ating comment section. So, ngayon po sa ating pinag-usapan mga kaidol. Magandang umaga, taong bayan! Mabuhay po tayong lahat mga kaidol. So bigay po tayo ng video reaction mga kaidol. So dalawang abogado ngayon, na mabatikang abogado sa ating bansa, nagbigay komento po sa mga gawain po ni Senator Risa Hontiveros mga kaidol. So trending kayo sa social media mga kaidol. Ang mga gawain ni Senator Risa Hontiveros na booking na mga kaidol sa kanyang mga ginagawang mga testigo na ngayon bumaliktad na. So pakinggan po natin, unahin po natin si Attorney Tapasio mga kaidol at isunod natin si Attorney Harry Roque. Isa tong mga law expert mga kaidol. So nagbigay komento sa mga ginagawa ni Senator Risa Hontiveros. So, with due respect sa iyo, Senator. Ano ba yung mga gawain mo ngayon? Na-booking na ang ating senadora, mga kaidol. So, pakinggan muna natin una si Attorney Tapasio sa kanyang komentaryo o kasinatian po tungkol po kay Senator Risa Hontiveros. So, pakinggan natin si Attorney Tapasio, mga kaidol. Kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Hontiveros. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel, para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Risa Hontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times. Natalo pa nga yan sa Senado, di ba? Mga tao rito sa ating pamahalaan, o katulad yan si Risa Hontiveros. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan Kasi ako, personal, may nakausap kami na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Hontiveros. Dalawang instances, personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa Hontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Hontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, syempre. Ayaw naman natin bastusin yung senador yun Senator of the Republic. That's number 1, Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Hontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Risa Hontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online, yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas kong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Risa Hontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Risa Hontiveros. At huwag nyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Risa Hontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po, nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako, kaya etong pangatlo, hindi ko alam ito dati. Pero ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa
batas sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Ha? Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. Opo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas ko ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Okay. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po, ng behavior ni Risa Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. So grabe talaga ang banat ni Atty. Tapasio mga kaidol. So challenge pa si Senator Risa Hontiveros na pailan siya ng kaso ng live bill mga kaidol. Ito po yung mga tunay na mga batikang abogado mga kaidol. So pakinggan po ulit natin si Attorney Harry Roque. May personal na experience po si Attorney Harry Roque diyan po sa mga investigasyon na ginagawa ni Senator Risa Hontiveros. So pakinggan natin si Attorney Harry Roque mga kadol. May mga banat po siyang sinasabi laban kay Senator Risa Hontiveros mga kadol. So pakinggan natin. Ano pangalan to? Alias Rene. O ano ngayon? Nasakba kayo. Kung si alias Rene, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Digong. Ako hindi ako nagtataka. At hindi ako nagbugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Ontiveros, ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga, involved ka sa Pogo. Hindi siya nakikinig na ang aking involvement, ejectment case, at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? At talagang sinasabi niya pinagpipilitan engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yun, legal. Ano naman pakailan mo dyan? Legal naman yung mga panahon na yun. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon na ito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yun na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kang ginawa. At ang pruweba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay yung sa papel na wala naman lumatta, isang papel naman na walang maamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako illegal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga yung mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, non-bailable din ang sinampa kay Pastor Kibuloy. Milyones ang ginastos para magtanim ebidensya laban kay Kibuloy. Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din ha. Pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang gawain. No? So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila. No? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines para maging, para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng